Hello po mga kapamilya, kapuso, kapatid, kaibigan, lahat, ano man ang iyong title. Ang pinakamahalaga po ay mahal ka ng Diyos na buhay. And I also love you with the love of the Lord. So now, let's ponder on the Word of God. And ito pong i-share ko po sa inyo ay mensahe po ng Lord sa mga taga Jedsa 11 last June 19, 2020. So ngayon lang po ako may time, binigyan ng Lord ng time para ma-share po ito sa inyo. At ngayon din po ako nagkaroon ng courage na ibahagi po ito. Praise God. So ang salita po ng Diyos ay mula po sa Isaiah chapter 55 verse 6 to 7. Seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. Praise God. That's from Isaiah chapter 55 verses 6 to 7. The title of this God's message is While God is Near. Habang malapit pa ang Diyos. Tayo po ay saglit na manalangin. Father God, be with us, O Holy Spirit. We entrust you everything. Lord, open our hearts, O God. Make it receptive, O God, to your word. Thank you, Lord God, for the victory, for your covering for us with the blood of Jesus. Thank you, Lord God. In Jesus' name, Amen. Amen. So, for us to really understand na kung paanong malapit ang Diyos sa mga tao, kung paanong hanggang sa kasalukuyan ay pinapaalala po sa atin ng Diyos na siya po ay malapit sa atin at hindi po dapat natin baliwalain yun. Bagkus, sa kabilang banda po ay dapat i-grab po natin yung opportunity na ang Diyos ay patuloy pa rin na nagbibigay ng grace and mercy na nawagan ng pagtalima ng mga tao patungo sa pagsunod sa kanyang mga salita at pagsunod ng mga tao na tanggapin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas para sa bawat isa. Amen. So meron po tayong 7 na mga punto para po patuloy nating tunay na maunawaan paano lumalapit ang Diyos sa mga tao or ano ang pamamaraan ng Diyos sa kanyang kalapitan sa mga tao. Number 1, God ensures nearness to the people. Siya po yung unang tumitiyak na siya ay malapit sa tao. Kung atin pong babalikan ang mga kaganapan sa Old Testament, sa panahon noon na una po muna sa Genesis kung saan ang Diyos Ama ay direktang nakikipag-usap kay Adan at kay Eva. So, doon po, mababasa po natin sa Genesis na talagang merong intimate relationship or intimate interaction between God and Adam and his wife Eve. So direkta po siyang nakikipag-usap. Amen. So yun nga po hanggang sa pumasok yung kasalanan at hinayaan ni Eva at ni Adan na makapasok ang kasalanan sa kanila. Ang pag-disobey po sa salita ng Diyos ay isang kasalanan sa Diyos. Kaya hindi po tayo dapat nagdi-disobey sa kanyang mga salita. Gayunpaman, kahit po nagkasala ang tao, ang ating ninuno na si Adan at Eva, ito po,
Sa point number 1, God ensures nearness to the people. Kahit na po nagkasala ang tao, ang kahabagan ng Diyos ay patuloy niyang pinaparanas. Kaya po, under po ng number 1 is letter A, He makes His sun rise for both the evil and the good. He sends rain on the just and the unjust. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 5, verse 45b. Ang sabi po ng Panginoong Jesus. Po, ang araw ay pinapasikat niya parehas para sa benefit ng mabuting tao at masamang tao. Ang kanyang ulan, ang ulan ay inaalaw ng Diyos na bumuhos sa kalupaan upang of course madiligan yung mga pananim at syempre yung pananim ay lumago, mamunga, ma-harvest ng mga tao. Masama o mabuting tao, patuloy ang ulan ay para sa kanila. So ganun po kabuti ang Diyos na buhay. Letter B, under po ng number 1. He appointed people to do His will and to set examples of genuine faith and loving obedience. So nagtalaga po ang Diyos ng mga lingkod niya. Andiyan po si Noah, sino pa ba? Si Abraham, Joseph, Moses, Elijah, David, napakarami pa pong iba. Ito po yung mga itinalaga ng Diyos para pangunahan ang mga tao na ang kanyang kapahayagan ay ihayag po ng mga lingkod niya na ito para po yung mga taong makikinig at didinig sa panawagan ay maliligtas. Amen. Kaya duminig po tayo kagaya ng panawagan ng Diyos na sa pamamagitan ni Noah na sila po ang mga tao ay ay maghanda at tumulong sa paggawa ng arko para sila ay, sabi nga ng Diyos kasi, magkaroon ng magkaroon ng patuloy na pag-ulan. Of course, magkakabaha. Pero tinatawanan lamang si Noah ng mga tao. Kaya po, pamilya lamang po ni Noah ang naligtas. Dahil hindi po nakinig ang mga tao sa panahon na yun. Hindi po naniwala sa sinabi ng Diyos, sa kapahayagan ng Diyos through Noah na may mangyayari. Pero binaliwala lang po nila ang panawagan ng Diyos. Kaya po hindi po sila nakasama sa pagliligtas ng Diyos. Against po doon sa baha na dulot ng walang tigil na pag-ulan ng 40 days, 40 nights po. So, ganun po ang nangyari. Ang Diyos ay nagtatalaga pa rin ng mga tao para maging daluyan ng kanyang kapahayagan para sa mga tao. Kung anong kalooban niya para sa mga tao, pinapadaloy po niya sa kanyang itinalaga ng mga lingkod. Si Abraham, si Moses, po. God is so good. Gumagamit siya ng mga tao para malaman ng mga tao na andyan siya. Meron siyang mga panukala, kalooban, plano, mabuting plano. Amen. Sabi nga po si Jeremiah chapter 29 verse 11, may plano ang Diyos para sa kaibubuti, ikaunlad at ikakatiwasay ng buhay ng mga mahal niyang mga tao. Amen. Letter C po, under po the number 1, He taught the men of faith to conduct burnt offerings or during the Day of Atonement and for them to repent of their sins and be forgiven. So yun po, nagtalaga ang Diyos para sa mapawalang sala po yung mga tao na nagkasala ay mag-offer po. So andun yung grace ng Lord, mag-offer po nung kung ano yung, di po ba dapat mag-offer ng perfect unblemished na mga hayop, burnt offerings po upang ang halimuyak nun ay kalugdan ng Diyos at sila po ay mapawalang sala. Pero hindi po totally na mapawalang sala sila dahil nga po taon-taon or kung meron pong ceremony na itinalaga na sila po ay mag-alay ng burnt offerings, dapat po sila ay mag-alay. Gayun pa man, ang punto po dito is that nagbigay po ng panukala ng grasya or awa habag at kapatawaran ng Diyos.
Na po, kaya nga po sa bandang huli, ang sabi ng Diyos Ama, hindi po siya nalulugod sa mga burnt offerings. Kaya po ang nais po ng Diyos na buhay ay magkaroon ng total cleansing, total forgiveness, and new life ang mga tao. Yung po ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Na po siya po ang nag-alay mismo ng kanyang anak para sa kaligtasan ng mga tao. Siya po ang unang nag-alay para sa mga tao. Inalay niya ang Panginoong Hesus para sa mga tao. At ang Panginoong Hesus naman ay buong puso, buong loob niyang sinunod ang kalooban ng Ama. Kaya po ang sinumang mananampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi magpapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat ang kalooban po ng Diyos Ama ay maligtas ang lahat ng tao. Paano maligtas? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus na siya ang isinugo ng Diyos Ama para sa kaipapatawad ng kasalanan ng mga tao at kaliligtas ng kaluluwa at buhay na walang hanggan ng mga tao. Amen. Glory to God. So, in letter D, under po ng number 1, yung nga po, He gave His only begotten Son, Jesus Christ, to save the world. So, 1 John 1:9 po yan. Amen. Basahin po natin yung 1 John chapter 4, verse 9. 1 John chapter 4, verse 9. In this, the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. So gusto ng Diyos na mabuhay ang lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na Jesus, na si Jesus na ibinigay niya sa mga tao. Siya po ang unang nagbigay, nagmahal sa mga tao. Wala pong gagawin ng mga tao kundi sumunod lamang sa kalooban ng Diyos Ama na tanggapin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. At ikaw, ako, tayong lahat ng mga tao ay maliligtas, mabubuhay na kasama niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Glory to God. So talagang dito po sa point number 1, nais talaga ng Diyos Ama na malapit siya sa mga tao. Kaya po siya po ay nagbigay po ng solusyon na yung pagiging separated ng mga taong makasalanan sa Diyos. Ang mga taong makasalanan ay nagkakasala sa Diyos. Ang mga taong makasalanan na to ay matigil na yung kanilang separation. Matitigil ang separation sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus. Kapag tinanggap ng tao ang Panginoong Hesus, mare-reconcile muli, magdudugtong muli. Yung dati separated, magagamot na yung separation, magiging connected na ulit dahil sa Panginoong Hesus. Amen. Meron na ulit na access, free-flowing na presence ng Lord sa buhay ng isang tao dahil tinanggap niya ang Panginoong Hesus. Kaya ang isang taong meron ng Panginoon sa buhay niya, ang tingin ng Diyos Ama sa kanya, siya ay matuwid sapagkat meron siyang Panginoong Hesus sa buhay niya. Ikaw ay matuwid sa mata ng Diyos kapag meron kang Panginoong Hesus sa buhay mo. Amen. To God be the glory. Amen. So, tuloy po tayo. Number 2 na point. It is always God who does the first move in loving you, in loving all of us. Laging ang ating Diyos na buhay ang siyang unang nagmo-move, gumagawa ng paraan sa pagmamahal. Siya ang unang nagmahal sa lahat ng tao. Amen. Sabi po niya sa Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. And in John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. Amen. In 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. In Romans 5:8, but God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. And in John 3:16, God so loved the world that He gave, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. In John 3:16, ito po ang makuha natin doon. God gave His only begotten Son for the world only to die for them. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para sa sanlibutan. At si Jesus Christ
para lamang mamatay sa mga tao, para sa mga tao, para sa kaligtasan ng mga tao. Ano po? For Jesus to be offered as an unblemished atonement to cleanse and deliver them from sin and death. Amen. Kaya ang ginawa ng Panginoong Jesus ay talagang isang katagumpayan sa plano ng Diyos na buhay na ang lahat ng tao ay maligtas. Ayaw po ng Diyos na mayroong pumapunta sa impyerno ng mga tao. Kaya po yung kanyang grace and love and mercy ay napakalawak. Libreng binibigay, libre na nga. Pero ayaw pa rin, bakit may mga taong ayaw pa rin ng libre? Gusto nila yung tamasain yung mga pansamantalang kayamanan na inaalok ni Satanas dito sa mundo. Samantalang ang kaligtasan na bigay ng Diyos Ama ay libre lamang. Ang Panginoong Hesus ay libre kahit napakamahal ng dugo niya, sapagkat ang dugo niya ay banal, walang kasalanan, inialay para sa katubusan ng kasalanan ng mga tao. Inialay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Libre, maniniwala at mananampalataya ka na lang sa Panginoong Hesus. Pero bakit maraming tao ayaw sa regalo na ibinibigay ng Diyos Ama? Libreng kaligtasan. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Manampalataya ka lamang sa Panginoong Hesus. Ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Paano manampalataya? Tanggapin ang Panginoon sa buhay mo at isabuhay ang salita ng Diyos sa buhay mo. Isabuhay, wag lamang po isang nguso, kundi po isabuhay po natin ang salita ng Diyos. Kaya po natin isabuhay ang salita ng Diyos kung patuloy po natin i-welcome ang Holy Spirit sa buhay natin. Dahil hindi po natin kaya kung tayo lamang po. Kung ako lang, hindi ko po kayang mabuhay ng may kaluguran para sa Diyos. Kung sarili ko lang, ako po ay makulit, madaling makalimot. Yun po, hindi po ako perfect, pero ang Diyos na buhay ay perfect. Ang Panginoon ay perfect. Kaya po lagi po tayong tatawag sa Kanya para tayo po ay matulungan ng Banal na Espiritu na hindi po tayo magkasala laban sa Diyos. Pag tayo po ay nagkasala, tayo po ay bumalik sa Diyos, humingi ng tawad, at tayo po ay Kanyang patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating karumihan, at tayo po ay Kanyang i-restore. Mamahalin at magmamahalan po tayo ng ating Panginoon. Amen? So, glory to God. May part 2 po tayo. Ayun po, dyan lang po muna. 7 points po to, naka 2 points pa lang po tayo. God bless you, brethren. God loves you. In Jesus' name, thank you, Lord God. Thank you, Lord, for being with us. Amen and amen.